to each other, all a human being, and forget, put everything back behind the back. Ito ang mensahe ni Ahmed El Ahmed mula Sydney, Australia, isang Muslim na naospital matapos niyang hilain ng baril mula sa isang gunman nung nakarang linggo sa Bondi Beach shooting na naganap sa isang Jewish Hanukkah festival sa Archer Park. Binisita si Ahmed sa ospital ng isang social media influencer na nagtayo ng isang GoFundMe page na nakalikom ng higit $2 milyong para sa tinuguriang hero. Ang Premier ng New South Wales Biyernes nagpahayag din ng isang National Day of Reflection. New South Wales Government, having worked with the Jewish community of this state, has designated that Sunday will be a day of national reflection to honour the victims of the terrorist attack at Bondi Beach and also to stand in solidarity with the Jewish community of our country. Ayon sa New South Wales Police, 16 na katao ang pumanaw sa public shooting at 40 ang sugatan. Patay ang 50-year-old na gunman matapos mabaril ng pulis. Habang nasa ospital naman ngayon ang kanyang 24-year-old na anak na suspected gunman din. Humaharap daw ito sa 59 offenses kabilang ang 15 counts of murder, 40 counts of causing bodily harm with intent to murder at ang committing a terrorist act. Biyernes, nagpahayag din ang Australian Prime Minister ng isang bagong national gun buyback scheme. To purchase surplus, newly banned and illegal firearms, the largest buyback since the Howard government initiated one in 1996. Sa Canada, nakiluksa ang ilan mga miyembro ng Jewish community. Kasama rito ang pamilya Ocampo-Goldenberg sa Montreal. Can't imagine how busy each hospital and how stressful, burnout, seeing these patients who would really needs their emergency stop care. Ayon kay Mary Grace Ocampo-Goldenberg, isang Pinay nurse na nag-convert sa Judaism, ang relihiyon ng kanyang asawa, ikinagulat daw ng pamilya ang balita sa marahas na insidente sa Australia. Talagang nalungkot. Tapos yung anak kong bunso, yung 10 years old kong anak na babae, na maluha-luha rin siya, na natakot talaga. Natakot talaga na wala na bang katapusan, kumbaga yung mga anti-Semitic, diba? Nagbibigay raw ng suporta ang mga Jewish schools at mga synagogue sa syudad sa mga miyembro ng komunidad na nag-aalala matapos ang trahedya. Nag-light kami ng candle. Sa school, nag-light ng candle kasama yung mga parents para dun sa nangyaring tragedy, in-offer yung prayers doon. Tapos pati rin yung sa synagogue namin. Ipinagdiriwang ngayon ang Hanukkah o ang Jewish Festival of Lights na nagsimula December 14 hanggang December 22. Pero dahil raw sa trahedya, nabago ang pagdiriwang ng Hanukkah ngayong taon. This year is different. Parang talagang solemn, talagang mas mafe-feel mo na everyone was hurt, everyone, with their sympathy of what happened talaga. Hindi raw nag-aalala ang pamilya mula Montreal para sa kanilang kaligtasan. Ito kahit na ayon sa pinakahuling datos ng Statistics Canada, halos dumoble ang mga insidente ng police-related hate crime sa bansa sa loob ng 5 taon. So mafe-feel mo talaga yung support ng community. So we're safe here. We felt safe.